This program is brought to you by Greater Communication Development Institute, Peter and Paul Philippine Corporation, Starboard Inn, Blue Bar and Resto, GSA, Gubat St. Anthony and Cooperative, Keeper of Your Trust, Honorable Renalyn May Duca, City Councilor West District, Sorsogon City, Derm Pure Aesthetic and Wellness Center, City Councilor Danny Dilaja, Bacon District, Mixed Resto Bar, Angel Resort, Honorable Ellen Activo, Villa Soto Resort, Tina's Hotel and Resort, Rohel Polleros Botox, Mais Hotel and Resort, Mais Cafe, Director Victorino Bitong Daria, Attorney Crunimar Escudero III, Folleros Botox Builders and Design, Ian Renovalles, sa pagtulong mabilis. Sorsogon 2 Electric Cooperative, Honorable Sammy Rialuyo ng Barangay Kabidaan, Sorsogon City, SM City, Sorsogon, Honorable Lubimir M. Lubidina of Pilar, Sorsogon, Solis Institute of Technology, Bulan, Sorsogon, Miss R.C. Glipo, former board member, 2nd District, Sorsogon, Honorable Gloria L. Alindugan, Mayor of Huban, Sorsogon, E. Chongson Builders, Barangay Dila, Santa Rosa, Laguna, Hershey's Food and Refreshments, Judge Solar Lights Trading, Zia's Beach Place, Iyata Beach Sanctuary. And good morning Luzon, Visayas at Mindanao at syempre dito pa sa siyudad ng Sorsogon sa buong probinsya ng Sorsogon. Magandang umaga po. Lunes na naman mga kababayan at welcome sa isang na naman bagong programa na itong kaabangan tuwing Lunes at Miyerkules dito lamang po sa nag-iisang telebisyon ng mga Sorsogon, Bicol TV Sorsogon. Ang programa magtatalakay hindi lamang po sa politika, hindi po sa mga usaping politika, kundi magtatalakay din po sa mga pang-araw-araw nating mamumuhay. Ang programa, kasama mo si Jojo, magtalakay po sa loob ng isang oras upang pag-usapan natin ng mga bagay-bagay na ating pong nakikita at nadidinig. Hindi lamang po ito marites, kundi may mga katunayan po na ito po ay talagang nangyayari po dito po sa loob at labas ng ating probinsya at lalong-lalo na po dito lamang po sa ating mahal na lungsod ng Sorsogon. At bago yan, may panawagan dito para po sa ating mga estudyante at mga magulang na nag-aantay po ng anunsyo po ng ating mahal na mayor ng Sorsogon City. Executive number 54 series of 2024, an ordering declaring the suspension of classes from preschool to grade 6, both public and private schools in the city of Sorsogon on September 16. Today po yan, Lunes, due to effects of southwest monsoon. Whereas Republic Act number 7160, otherwise known as the Local Government Code of 1991, mandates local government units to be at the front line of emergency measures in the prevention of disaster to ensure the general welfare of its constituents. Whereas the local government of Sorsogon City is mandated to uphold the people's constitutional rights of life, health, safety, and property, and to promote the general welfare of its people at all times, especially during disasters and calamities. Pag-asa Southern Luzon Regional Service Division issued an advisory placing Sorsogon under moderate to heavy rainfall category. Flooding is threatening in low-lying areas and near river channels, while landslides are threatening in landslide-prone areas. Whereas the Local Disaster Risk Reduction and Management Council of Sorsogon City recommends the suspension of classes from preschool to grade 6 on all elementary level, both in public and private schools within Sorsogon City as a precautionary measure to ensure safety and to anticipate the possible effects of weather system. Now, therefore, I, Maria Esther Ihamor, City Mayor of Sorsogon City, by virtue of powers vested in me by law, do hereby order the suspension of classes from preschool to grade 6 in Sorsogon City on September 16, 2024. This executive order shall take effect immediately done and executed on the 16th day of September 2024 at Sorsogon City, Sorsogon, Philippines, signed Honorable Maria Esther Ihamor, City Mayor, CDRRMC Chairperson. So sa mga magulang po na nag-aabang ng ating mga balita, isa na ho ito sa pinakamalagang balita na inyo pong marinig, makikita, ang suspension po ng classes ng ating mga anak from grade 1 to grade 6, maging public, maging private man ito at maging public schools. Kaya hayaan na po natin matulog ang ating mga chikiting, hayaan na po natin maglaro sa loob ng ating mga kabahayan, ng ating mga chikiting, at samahan na lang po natin sila at panunood ng TV at kung ano man,
no? Maglaro sila ng mga kapatid niya, mga kuya niya, and of course, ano, and glad to say thank you very much kay Mayor Esther Ramor sa maaga at mabilis na pagbibigay po ng anunsyo para po sa pagkansela po ng klase. At again, ano, ang high school at colleges po, no, may pasok po. Ang inaalaman po ng ating buting mayor, isang mga mula kinder hanggang grade 6, ano, so ang mga maliliit na bata, stay put lang, maglaro, manood ng TV, mag-relax kasama si mami, kasama si daddy kung wala mga pasok, no? Kasama ang ilang mga babies na andyan po sa loob ng ating bahay, mag-relax na lang po kayo dyan. At kung inaantok, antok pa po kayo, matulog lang, ano? Kasi kailangan po natin yan. Anyway, no? Ano ho ba mga pag-uusapan nating araw na to? Ano? At tumingi po ako ng pasensya ulit, ano? Dahil po sa hindi po makakarating ang aking bisita ngayon, mula pa ito sa bayan ng Pilar, Sorsogon, ano? Ang tumatakbo pong board member para po sa Premier Distrito ng Sorsogon, ano? Wala iba kundi si Ryan Atanasio. Ito po ay anak ni Barangay Esperanza ng Pilar Sorsogon City, ano? Pilar Sorsogon, ano, si Kapitana Atanasio, ano? Kaya minsan sa Wednesday po, sabi niya, nagkataon po na may emergency meeting po ang ating bisita na ngayon, kaya humihingi po ng paumanin si Mr. Ryan Atanasio ng Pilar Sorsogon. Okay. Anyway, no, ang programang ito ay hatid po sa inyo ng ating buting Assistant Secretary ng DSWD, si Attorney Cronimar Escudero III, and of course, GSAC, no? Ano pa ba mga sponsor po, ang Peter Paul Philippine Corporation, so Reco 2, ano, sana walang brownout na mangyari this time, no? Ang Gubat St. Anthony Cooperative, ang Computer Communication and Development Institute on CCDI, of course, Villa Soto Resort, Christina's Hotel and Resort, Angel Resort, Starboard Inn, View Bar and Resto, Nick's Resto Bar, Hershey's Food and Refreshment, and of course, City Councilor Maria Teresa Mati Perdigon, no, si Manay, si City Councilor Danny Diladja, ang amigo Kanbanuan, si City Councilor Attorney Glenn Olves, ang abogado ng Banuan, Pilar Sorsogon Municipal Vice Mayor Lubimir Libintino, ano, ang sinasabi nilang nasa ngaran ang pagkamuot. Ayan, no? At yan po, mababati po natin, mapaguruguro na kung ano po ang mga nangyayari po sa atong paligid. And of course, no, ano nga ba talaga nangyayari? Halimbawa, dyan po sa Barangay Kabulaga, no? Kasi ito na naman, lumitaw na po ang isa sa naging napaka-controversial na ninalang dito po sa siyudad ng Sorsogon, ano, si Kagawad Rico Lakdang, ano. Kung matatandaan niyo po ba, ito si Rico Lakdang po ay si Kagawad, ano, napabalita noong May 14, 2024, no. Ayon sa balitang ating nakalap, nawawala. May nagsasabing ito po ay nalunod habang siya po ay natutulog, ano. At dahil dito, makalipas po ang ilang buwan, nagpakita po si Kagawad Rico Lakdan at tila baga walang nangyari. Pangiti-ngiti pa habang napapakuha ng litrato, pangiti-ngiti pa habang nagsasalita sa session na naimbitahan po ng barangay. Ano, panawagan po dito sa ating DILG, ano, sa City Council, City League of ng ating city, kay Mayor Esther Ramor, kay Vice Mayor Eric Juneda, and of course, ang kabilugan po kay City Council. Ano ang reaction o komento regarding dito sa bagay na ito sa pagdilitaw po muli ni Kagawad Rico Lakdang? Ganun na lamang po ba? Kasi ito po, masasabi natin ito panluloko, ano, sa ating mga kababayan, lalo po sa kanyang nasasakupan dyan po sa Barangay Kabulaga. Biglang lilitaw kung kailan na may mga panawagan na ito po ay alisin na sa pwesto bilang barangay kagawad. Ano nangyari? Ano ang kaso na pwedeng kaharapin po ni barangay kagawad Rico Lakdang? At ano naman po ang say ng barangay kapitan po ng barangay Kabulaga? No? Sana ito po ay hindi ipagkibit balikat lamang ng ating mga kinauukulan. No? Dahil hindi ito mabuti sa ating pinag-uusapang service humanity service ng barangay na tinatawag natin, kasi mahirap po na magkaroon tayo ng isang barangay kagawad na napakalaki po ng iskandalong ginawa, hindi lamang po sa inyong barangay kundi sa buong lalawigan po ng probinsya ng Sorsogon. Ano po ang magiging komento niyo diyan? Ito po ba ay magpapatuloy bilang barangay kagawad, no? Kasi akalain niyo naman biglang susulpot ating mga kapulisan natin, nagsaya ng oras, nagbigay at naglaan ng mga panahon nila para hanapin si Kagawad Rico Lakdang
dahil sa ito po ay napapabalitang ito po ay nawawala. May nababalitang ito po inalunod at namatay. Ano ba talaga ang nangyari? No? Kaya ngayon mga kababayan, kayo po ay tatanungin ko, ano po ba ang dapat gawin ng ating mga mahal na likod bayan patungkol dito sa kaso po ni Kagawad Rico Lacdang. At yan po mga kababayan, ang isa sa mainit na pinag-uusapan hindi lamang po sa social media, kundi usap-usapan natin sa kalapit barangay, kasi baka naman may gumaya na ibang opisyal sa ginawa po ni Kagawad Rico Lacdang. So again, ang gusto lamang po natin makuha natin ang totoong kasagutan patungkol sa kasong ito. Okay. At hindi lamang po yan, hanggang sa ngayon po, doon naman tayo sa isang topic po natin, hanggang sa ngayon po, nag-aantay ang publiko regarding po sa pangyayaring sunog na nangyari dyan po sa likod po ng ating City Hall, dyan po sa Sorsogon City Hall. Hanggang sa ngayon, wala pong inalalabas na report, ang ating Bureau of Fire, regarding po sa nangyaring sunog sa likod po ng City Hall dyan po sa ang dami-dami po, hindi ho natin alam ang pinagmulan ng talagang sunog, hindi ho natin alam hanggang sa ngayon kung ilan ang naperwisyo ng nasabing sunog. Kasi ayaw naman po namin na kami po dito sa istasyon po ng Bicol TV, lalong-lalo sa programang kasama niyo si Jojo, maglalabas po ng mga statement na hindi opisyal. Kumbaga, kukuha na naman ko kami ng statement mula lang po sa amin nababasa sa social media, na alam naman namin na hindi po opisyal na manggagaling po mula sa inyo, sa hari po ng Bureau of Fire Protection. So again, hanggang sa ngayon, zero pa rin po ang ating mga kababayan sa pagkuha ng mga impormasyon, ng tamang impormasyon na manggagaling po mula sa inyong mga opisina. Ano na nga ba talaga? May pinagtatagawa ba ito? May gusto ba tayong pagtakpan? Kasi hanggang sa ngayon, ang ating mga kababayan, blanco. Nakikinig na, babasa na lamang po nila sa social media na ganito, ganyan ang nangyari, kaya ganito, ganyan ang nangyari dyan po sa sunog. May mga tinuturo na nagsasabing may nanunog o whatsoever, hindi galing doon sa naglaglagan ng mga baga, doon po sa pinagwiwendingan na tangke po ng tubig. Ano po ba ang talagang nangyari? Kasi hanggang ngayon, blanco. As in, blanco po ang ating mga kababayan sa totoong nangyari dyan. Dahil wala naman po kayong report na inilalabas sa publiko. Kung gano'n naman ba, porque ba nasa gobyerno ang nasunog na establishmento, hindi ho tayo kikilos agad. Paano naman po kung may nadamay pa ang iba nito? So again, ang panawagan po sa Bureau of Fire Protection sa pamunuan po ni sino man po ngayon nakaupo, kasi bali-balita po namin ito, galing na naman po sa social media na may suspindihin sa inyo dyan sa Bureau of Fire Protection. But again, ayaw po namin maniwala dito po sa Bicol TV Sorsogon, lalong-lalo to sa aming programa na ang mga balita na nanggagaling po sa social media ay atin pong papaniwalaan. Again, ayaw po namin maging marites, na sinasabi nila mga balita ukol po sa nangyayari dyan po sa Bureau of Fire. So, sahanay nyo po sa pamunuan ng Bureau of Fire Protection. So again, ang inyo pong lingkod, nag-aantay pa rin po ng tamang kasagutan, ng tamang report mula sa inyo. So, ang balitang ito po, at ang programang ito ay inihatid po sa inyo ng Suriging Board Director Victorino Bitong Daria, and of course, Barangay Captain Samaria Luyo, Kabitan, Sorsogon City. At of course, kasama po natin ang ating mabuting technical dyan, si Papa Harold, and of course, kaya napakapugi natin si Kulot, si Mr. Clarence, I love you, sabi nga nila, po natin, wala pa si Papa Joey, wala pa si Papa Born, ang ating mga buting technical side dito sa ating istasyon. Samantala, padaanan po natin ang ilang mga balitang ating nangalap mula dun sa Philippine Star ngayon. Tiniyak ng Philippine National Police na papanagutin nila ang nagkanlong kay Kingdom of Jesus Christ founder Pastor Apollo Kibuloy sa kasagsagan ng kanilang paghahanap kung saan inihahanda na ang kasong isasampa sa mga nasabing individual. Partikular na inatasan ng PNP Chief sa Criminal Investigation and Detection Group Director Major General Leo Francisco na manguna sa isinasagawang investigasyon at case build-up. Nabatid na inotos po ni PNP Chief General Romel Francisco Barbil ang full investigation sa kaso upang matukoy at mapanagot ang mga kumkop kay Kibuloy matapos itong isyuan ng warrant of arrest ng korte dahil sa kasong child sexual abuse at qualified human trafficking.
Ayon kay Marbel, buo ang kanilang paniniwala na may mga close associate si Kibuloy na tumulong bukod pa sa ginawang panliling ng umano ng mga legal representatives nito. We will not tolerate any form of obstruction to justice. Our investigation aims to identify those who knowing provided refuge to Kibuloy, and we will ensure that they face appropriate legal consequences. Ayon naman po kay Marbel, hindi niya titigil ang PNP hanggang hindi nakukuha ng mga biktima ang justisya. Ayan nga po. Tumagal po kasi ng halos 2 linggo ang pagtatago po ni Pastor Apollo Kibuloy na yun po pala ay nasa loob lamang po ng Kingdom of Jesus Christ compound. Kung saan itinatago ito ng kanyang mga taga pananampalataya, mga opisyal niya sa kanyang KOJC, sa kanilang mga reliyon. Sabi nga nila, ang tawag dito si Pastor Apollo Kibuloy is the Son of God, o tinatawag nilang Diyos dyan po sa Kingdom of Jesus Christ. But again, no one is above the law. Yan po yung dapat nating gustong ipaabot. Maging makapangyarihan ka man, pero pag bumalgar ka po sa ating batas, may pananagutan ka na dapat mong harapin at dapat hindi po itinatakasan. Kumbaga sa madaling salita, kahit anong meron ka, ang pera, kahit gaano karami ang pera mo, kahit gaano ka pakalakas sa ilang mga nakaupo ngayon, pag ikay po nagkaroon po ng kaso na isinampa sa'yo, dapat mong harapin kasi nga, no one is above the law. Ayan po. At again, ang nangyayari po ngayon, bago ko ito pasadaan na isa pang balita, ito pa katungkulan po ito ng ating mga lingkod bayan, bigyang pansin ang mga hinaing ng ating mga bayan dito po susunod ng Sorsogon, lalong-lalo na po sa mga ganito. May mga kalamidad do tayo na dapat halos oras-oras binabantayan nila ang takbo ng ating panahon. At dapat oras-oras din hanggat maaari. Sana magbigay sila ng mga warning na dapat paalala sa ating mga kababayan sa kung ano po ang dapat nilang gawin. Lalong-lalo na po ang mga nandiyan po malalapit sa mga coastal areas kung saan napakadelikado pa rin po ng ating kalagayan kapag tayo po ay mga tirahan natin ay hindi pa po natin matatawag na established na bahay. So again, sa panawagan pong ito, sana po ang ating mga lingkod bayan ay gising na gising na sa mga oras na to, at na kanilang mga gagawin at mga hakbang dahil sa dito nga masama na naman po ang panahon natin, magkakabila naman po ang mga nangyaring landslide, magkakabila naman po ang nangyaring mga pagbaha, yan, at nagkakaroon po ng mga cause of kawalan ng buhay ng ating mga kababayan. At ito pong balitang to ay at dahil dyan po nung isang araw Papa Harold, naimbitahan ka ba sa birthday ni Pangulong Bongbong Marcos? Ayan, napakalayo po kasi ang inyo pong lingkod may pinarating po na text ang aking boss doon po sa Manila, kaya lang po alam naman po natin na kulangan ng budget kaya hindi tayo makakarating doon. At syempre pinuri ni Speaker Ferdinand Martin G. Romualdez ang zero billing initiative ni Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr. na nagdalayang tulungan ang mga mahihirap na pasyente. Ayon kay Speaker Romualdez, ang Zero Billing Initiative ay isang makasaysayang healthcare program kung saan magbibigay ng libreng serbisyong medikal ang 22 pampublikong ospital sa bansa. Kasabay ng ika-67 kaarawan ng Pangulo noong September 13, inilunsad ang inisyatiba na itinuturing na isang malagang hakbang sa pagbibigay ng abot-kayang serbisyong pangkalusugan para sa lahat ng Pilipino ayon sa pinuno ng Kamara na mayroong mahigit 300 kinatawan. The Zero Billing Program is a clear demonstration of the President's unwavering commitment to the Filipino people, ensuring that no one is left behind in receiving the medical care they need. Ayon kay Romualdez, by covering all inpatient, outpatient, emergency services in 22 public hospitals across the country, the President is turning his vision of universal healthcare into reality. Dagdag pa niya sa direktiba ng Pangulo naglaan ng Department of Health ng 328 million para punduhan ang Zero Billing Initiative na sumasaklaw hindi lamang sa mga bayarin sa ospital kundi maging sa mga gamot at iba pang mahalagang serbisyong medikal tulad ng chemotherapy, dialysis, dental at serbisyo, ang mga laboratory procedure. Ang programang ito ay una rin na ipatupad sa mga malalaking ospital kabilang na sa National Capital Region, Luzon, Visayas at Mindanao. Binigyan din ni Speaker Romualdez ang napakalaking epekto ng inisyatibang ito
sa buhay ng mga Pilipino dahil binabawasan ito ang malaking gastusin sa serbisyong medikal kasama sa zero billing program ang 8 pangunahing ospital sa NCR tulad ng National Kidney and Transplant Institute of the Philippine General Hospital, pati na rin ang 14 pang ospital sa Luzon, Visayas at Mindanao. Ayan. At makalipas lamang po ang ilang paghahanap po, tayo po ay magbabalik sa ating programang Kasama Mo si Jojo sa ilang lang pong sandali. Kaganapan, mga pangyayari, samut-saring usapin, bibigyang pansin ni Jojo sa programang Kasama Mo si Jojo. Kasama Mo si Jojo tuwing Lunes at Miyerkules alas 7 ng umaga dito lamang sa Bicol TV Sorsogon. Elevate your staycation as Christina's Hotel and Resort opened its newly renovated private villa designed with an emphasis on comfort and style, making it the perfect choice for family gatherings and even small celebrations. Experience paradise right at your doorstep with their luxurious tropical villas, complete with amenities, free Wi-Fi, air-conditioned rooms, private pools, jacuzzi, and a lot more. They have function rooms for any occasion such as weddings, birthdays, and even seminars. They also have open cottages for day swimming with adult and kiddie pool. For food cravings, worry no more because they have restaurant that offers a wide variety of foods. Have fun and enjoy while singing at their KTV room. Christina's Hotel and Resort is located at Barangay Ginlahon, Sorsogon City. For reservations, contact them at 0908-810-9428 or at their Facebook page, Christina's Hotel and Resort. Are you in need of compassionate and expert medical care? Look no further than GSAC General Hospital Incorporated, where your health is our priority. GSAC General Hospital Incorporated has a team of dedicated and skilled healthcare professionals committed to delivering the highest quality care to you and your loved ones. GSAC General Hospital Incorporated offers the following services: 24-hour ER services, internal medicine services, pediatric services, OB/GYN services, anesthesia services, ENT services, emergency medical services, X-ray, ECG, and laboratory services, newborn screening services, pharmacy, outpatient services, and state-of-the-art hemodialysis services. GSAC General Hospital Incorporated is also PhilHealth accredited. GSAC General Hospital Incorporated is located at Burok 5, Barangay Road, Balagor, Sorsogon City. For inquiries, you may visit their official Facebook page, GSAC General Hospital Incorporated, or call their cell phone number 0970-311-7306. GSAC General Hospital Incorporated, the healthcare you can trust. If you're looking for a place to stay, come and visit Starboard Inn. They offer a very affordable and budget-friendly rooms for your needs. They have air-conditioned and non-air-conditioned room with television and free Wi-Fi. Starboard Inn, located at the heart of Sorsogon City. So what are you waiting for? Come and visit Starboard Inn located at Alegre Street, Barangay Burabot, Sorsogon City, or visit their Facebook page or contact them at 0928-5549864. 0928-5549864.
kaganapan, mga pangyayari, samut-saring usapin, bibigyang pansin ni Jojo sa programang Kasama Mo si Jojo. Kasama Mo si Jojo tuwing Lunes at Miyerkules alas 7 ng umaga dito lamang sa Bicol TV Sorsogon. At nagbabalik po tayo sa ating programang Kasama Po si Jojo. Dito lamang po yan sa Bicol TV Sorsogon na nag-iisang telebisyon ng mga Sorsogon. Live na live po tayo napapanood sa ating YouTube channel, of course. Live na live po tayo napapanood ngayong araw na to dito po sa ating stasyon sa Bicol TV Sorsogon. Sa muli po, ang inyong lingkod si Jojo Lascano. Pagpasensyahan nyo na po, tayo po ay solo flight sa araw na to. Ang ating guest po sana ay isa po sa kumakandidatong board member. Sa kadilanan nga po na may emergency meeting po, sila po ay malulumpa sa kanilang mga partido, kaya nagtawag po ng maaga po ang ating bisita, kaya po solo po ang inyong likod. Anyway, good morning po sa lahat ng ating mga bisita po dito sa ating studio, ang mga kawani ng PhilHealth, ng ating mga kababayan na nakapila po sa PhilHealth, and of course sa mga staff po na Philippine Health Insurance, ang kawanin po ng Social Security Services, SSS, ang ating mga kababayan, ang ating mga kasamahan sa media na kasalukuyan pong nag-iikot sa mga oras nito. Ang ating kasamahan si Buddy Duca, ang ating kasamahan si Miss Kaki Mancera, at siyempre ang ating General Manager na si Ma'am Girlie Amistoso, of course, ang station manager po ng Bicol TV Sorsogon, walang iba kundi si Sir Saro Amistoso. Good morning po, welcome back sa programang Kasama Mo si Jojo. Alright. Dito mga nagdaang araw mga kababayan, ito po, naglabasa na sa ating mga social media, mga pictures ng ating mga kakandidato ngayong mga panahon na paparating ang eleksyon. Kabi-kabi lang mga partido. Mga partido meron tayo dito? Meron dito ang Partido Federal ng Pilipinas, na partido naman po ng ating Pangulo ng Pilipinas sa si President Marcos, Nationalist People's Coalition, na partido naman po ng ating Senate President na si Francis Chis Escudero, and of course, ano pa bang mga meron tayo dito? Partido Liberal, Action Demokratiko, kung ano-ano po ang mga partido na sinusumpaan ng ating mga lokal na mga kandidato. At ditong nakarang itong nakarang Sabado, if I'm not mistaken, nadaanan po namin dyan sa may barangay Buhatan, napakadaming mga tao. And of course, nandun din po ang presensya po ng ating buting dalawang mga naglalaki ang pangalan ng Segundo Distrito, si Congressman Bubu Portes, and of course ang ating buting kongresista ng Primero Distrito na si Congresswoman Det Escudero, na siyang nanguna sa panunumpa ng mga lokal na kandidato sa paparating na election 2025. Ang nakakalungkot lang, medyo malulungkot ka, matutuwa ka din, minsan mapapaisip ka kasi makikita mo natin yung mga nandun sa larawan, ang mga dating mga kandidato noong nakarang election na nagbangayan, nagsiraan ng pagkatao, naglabasa ng mga baho ng bawat isa, naglabasa ng mga tawag dito, mga negatibo regarding sa kanilang pagkandidato, nakikita ho natin ngayon na magkakasama na. Nasasabi ko ito kasi alam naman natin na ang kalaban noon dito po sa parte po ng Segundo Distrito, na isa po sa mortal na magkalaban sa pagkakongresista nung mga panahon na yun, last election, isa katauhan po ni former governor Bobet Lee Rodrigueza, and of course kalaban niya po si incumbent Congressman Manuel Wu Portes. So ngayon po, dati nabalitaan po natin na plano talaga, ito balita lang po, na plano po talaga ng isang Bobet Lee Rodrigueza tumakbo bilang mayor sa munisipyo ng Bulan. Sa hindi po malaman dahilan, ito po ay tatakbo na ngayon bilang mayor naman po sa munisipyo ng Matnog, kalaban naman po si Mayor Catleaso. Patagyan, ang dating nagsaltika ng mga panahon na nakarang eleksyon sa pagkakongresista, ngayon ay magkakampi na. So ano nangyari? Talagang ganyan ang politika. Sabi na nga nila,
Walang permanenteng kaibigan, walang permanenteng kaaway. So, ibig sabihin dyan, ang magkaaway at hindi nagkakaintindihan pagdating ng election, pwedeng pagkasundin sa iisang partido. At ito na nga po ang nangyari between Rodrigueza and Portes. Na ngayon ay magkakampi po sila sa isang partido, ang Nationalist People's Coalition, na pinamumunuan naman po ng ating Senate President Francis Chis Escudero. Bakit ko nasasabi ito? Kasi, di ba, kung marunong tayo mag-analisa sa mga politiko, sa mga politika na nangyayari dito po sa ating probinsya, sabi nga nila, kung hindi ka papanig doon sa malakas na partido, huwag ka ng kumandidato. Kasi ayan po ang usapin, ang usapin regarding sa resource, na resources na magagamit po ng isang kandidato na kung wala kang partido, lalo't lalo na mahina pa ang pangalan mo, back to zero ka. Mag-aalanganin kang mangapa, o mangangapa ka patungo doon sa tuktok ng tagumpay kapag wala kang partido. Kasi nga naman, ang mga partido na meron tayo dito sa Sorsogon, kung matatandaan nyo po, may team ERHAP po tayong tinatawag. So, sa pangyayari naman po ng ating buting gobernador dito po sa probinsya ng gobernador, sa probinsya ng Sorsogon, na si Gobernador Edwin Buboy Hamor, na siya naman talaga namang kapitapitagan na gobernador ng probinsya ng Sorsogon, na kapag napasali sa kanyang partido, nako po, hindi lamang 50-50 ang tsansa. Nasasabi nga ng ating mga kababayan, sigurado na yan. Kaya lang, mapag-iisip-isip mo rin, bakit kailangan pumasok pa sa partido na isang napakalakas na partido na noon ay halos isuka mo, sabi nga nila, isuka mo na ang partidong yan, kinalabang ka, siya pa nagbigay sa iyo ng kaperdihon sa nakaagi na eleksyon sa imong pagkandidato. Andiyan yung siraan ka, andiyan yung halos tapaktapakan ng pagkatao mo sa mga tribuna na nangyayari, pero titingnan po natin sa kayo. Medyo smooth ang nangyayaring panunumpa ng ating mga nagdaang mga kandidatong kalaban na mga nakaupo sa ngayon. Pero again, politics lang yan, sabi nga nila, usapang politika yan. Pagdating ng araw, ang taong bayan pa rin ang kanilang pagsisilbihan. At ang boto po ay hindi po manggagaling lamang sa kanilang kapartido, kundi ang mga boto na magduluklok sa kanilang posisyon, sa kung anumang mga posisyon na gusto nilang tahakin, ay manggagaling po rin sa mga botante. Mga botante, nagutom sa tunay na pagbabago sa isang lugar. Mga botante na naghahangad ng tunay na progreso ng kanilang bayan, kanilang mga munisipyo, kanilang mga barangay, ang siya pa rin pong magluluklok sa kanilang pamamagitan ng pagboto sa darating na eleksyon. But again, ang vote buying scheme na ginagawa po ng ating mga politiko, sana mabawasan, sana mabigyan pansin at hindi ipagkimit balikat ng ating komisyon on election, na ito naman talaga ay rampant na nangyayari. Although may mga reklamo, subalit wala naman pong napapatunayan. Hanggang reklamo na lamang po. Kaya nga, sabi ko sa kanila, habang kinakausap po sila, tanggapin nyo yan. Kasi, para sa inyo na naman yan, pera naman ng taong bayan yan. Kung galing po yan sa pera ng kaba ng gobyerno. Patangin, hindi ko sinasabi na perang ginagastos nila ay mula po sa pondo o kaba ng gobyerno, kundi galing po sa kanilang mga sarili pulsa. But again, dyan po sa munisipyo naman ng Pilar, ito, hindi ho natin naakalain na may maglalakas loob na kumandidato laban sa mga higanting, mga politiko, mga higanting pangalan po dyan sa bayan at sa munisipyo ng Pilar. Walang iba kundi si Lobemer Meriones Levindino. Sabi nga niya, habang nakausap po natin siya, nasa pangaran ang pagkamuot. Yan po si Lobemer Levindino. Dati po si Lobemer Levindino, kumandidato na ho ito bilang board member nung nakarang eleksyon at hindi po ito pinala. Sa ngayon po ay ang alam natin, walang partido po si Mr. Levindino, tumatakbong mayor, kalaban po si dating Mayor Dennis Reyes, na kasalukuyang esposo po ng mayor naman po ng Pilar Sorsogon na si Ma'am Sweet Reyes. Sabi nga nila, walang maglalakas loob ng mga lumaban sa mga malahiganting mga pangalan, mga higanting mga personalidad na meron sa kada munisipyo. But again, ito pinatunayan po na meron po walang malaking nakapupuwing, ika nga, sabi nila. Ito po si
si Sir Libentino, no, naglakas loob na tapatan ang meron si Mayor Sweet Reza ng pamilya niya na magpapalit lamang ng liderato sa pamamagitan po ng magpalit ng tatakbong mayor na si Dennis Reyes po. At yan po ang abangan natin dyan po sa Pilar kung paano ang gagawin po ng isang Lubimir Libentino sa pagkukumbinsi sa kanyang mga kababayan na siya po ay bigyan ng pagkakataon na siya po ay mailuklok bilang mayor. But again, sa lahat po ng mga nakakandidato, may the best man team. May the best man win. Ika nga sa paparating na election. But again, malayo po at malapit-lapit na po ang filing of candidacy. Noong itong nakaraang linggo po, dito po sa ating programang kasama mo si Jojo, guest po natin, nitong nakaraang linggo, ang nag-iisang si Attorney Carla Herrera ng Commission on Election. At doon po, napag-usapan niya po namin ano ba ang mga dapat gawin ng ating mga kandidato at mga tatakbong kandidato para sa pag-file po ng kanilang mga COC. At again, October 1 to October 8 po ang filing of COCs ng ating mga gustong maging opisyal ng bawat munisipyo at lalong-lalo po dito sa city. So, kung ano man po yung mga ipinagbabawal ng ating komisyon, sana po napanood nyo po yung pag-uusap namin dito. Live na live po ninyo mapanood. Noong nakaraang linggo, si Atty. Carla Herrera na nananawagan din na sana maging mapagmatsyag po ang mga botante. Sana maging vigilant tayo sa kung ano man po ang nangyayari sa ating kapaligiran. Lalong-lalo na po ang kagaya po niyan, yung pagkakabit ng mga tarpaulins na hanggat maaari ipinagbabawal pero sinagagawa naman po ng ating mga politiko, lalong-lalo na po yung mga nakaupo, at nananawagan nga po siya na sana ang DNR magsanipwera sila kasama po ang ibang mga ahensya kagaya po ng Soreco, kasi minsan ang mga poste po ng ating kuryente, kung saan nandun po ang ating mga kawad ng kuryente, nilalagyan po ng mga tarpaulins. At sa ating palagay naman po, isa rin po sa nagiging dahilan o cause ng brownout na nangyayari po sa atin dito po sa siyudad ng Sorsogon. Kaya nga po, ang panawagan po ni Atty. Carla Herrera, sana magkaroon po ng isang programa na sila po ay magkasama-sama, na ayaw man nilang baklasin ang mga posters at tarpaulin ng ating mga politiko, mapipilitan na po dahil lang po sa talaga naman po ipinagbabawal pa hanggang sa ngayon. But again, wala pong substitution na mangyayari kapag po kayo ay nakapag-file na ng COC. Hanggat hindi ito kasama po sa partido ng inyo pong itinatakbong posisyon. So, ayan nga po. Diyan naman po sa bayan ng Kasiguran, sa munisipyo ng Kasiguran, tila walang kalaban po ang magtandem na si Mayor M. Samor and of course Vice Mayor Dennis Escudero. Walang kalaban tayo na mabalitaan. And syempre, dito po sa siyudad ng Sorsogon, wala rin pong kalaban na ating nababalitaan na si Mayor Esther Amor at Vice Mayor Eric Juneda sa kasalukuyan hanggang sa ngayon, wala pa po tayo nababalitaang kalaban. Pero ang meron po tayong nababalitaan na may kalaban sa pagka-mayor at vice mayor is sa Huban. Napabalitaan na mag-asawa na si Mayor na si former Antonio Cama ay tatakbong mayor, at ang vice mayor po nababalitaan ay ang kanyang esposa na walang iba kundi si Mayor Gloria Alinduga naman dyan po sa munisipyo ng Hubang. Kalaban po ang nag-aambisyon maging mayor ng munisipyo ng Huban na si dating ABC President na si Cap Botox Puleros. Sino nga ba po sa Vice President? Ang Vice Mayor po nito, wala Vice President ng pag-uusapan. Ang Vice Mayor po nito ay ang kasalukuyang Vice Mayor po ng Huban. At yan naman po sa Matnog, ang mag-uumpugan naman po dyan sa pagka-mayor is between Mayor Catleaso against former Governor Bobet Lee Rodrigueza. At sa Irusin naman, ang kapatid naman po ng ating gobernador na si Dr. Grace Puy, at ito, maugong ang usap-usapan na mga kalaban nito ay si Dr.
Durutan, ang dating mayor naman po ng nasabing munisipyo dyan sa Irosin. So again, ang programang ito ay hatid po sa inyo ni City Councilor Rinalyn May Tuca, City Councilor Maria Teresa Mati Perdigon at City Councilor Peter Joseph Rabanilla, City Councilor Danny Diladja, City Councilor Atty. Glenn Olpez at Pilar Sorsogon Municipal Vice Mayor Luis Leo Sala. So again po, ayan naman po ang ating kunting pag-usapan sa araw na ito. Batagin na gusto ko lang po ipabatid sa inyo ang panawagan na ang pamilya Rinovalles dyan po sa Barangay Santa Lisay, na ang sa inyo po ang kamag-anakan po ni Manay Mila Milagros Lascano Rinovalles ay sumakabilang buhay na po kahapon, pitsa 15 po ng bulang September kasalukuyang taon. Ang sa iyang lawas po, nakaburol po sa Indang Harong dyan po sa may Barangay Santa Lisay. Kaya po sa mga pamilya po at kamag-anakan po ni Manay Mila Rinovalles, ang sa iya pong bangkay po, yan po nakapatinti sa Indang Harong dyan po sa may Barangay Ilawod, Barangay Talisay sa parting Ilawod na po yan. Ang panawagan po yan halip po sa iyang pamilya, sa gabos po na kaparyentes po. Siringman, ang samuyang pakikidalamhati sa pagkawala ng samuyang batchmate, ang sa kuyang saro sa pinaka-close friend kang ako patabi nasa high school, sagpod ko niyan, ang sa kuyang amigo Padihon, ang sa kuyang partner in crimes na si Anthony Max Ansore ay sumakabilang buhay na po. At ang huling lamay po kayo ni Saga sa Martes, pitsa 17 po ako sa tuyang presenteng bula, presenteng taon, ang lubong tabi gagana po sa Merkules. Panawagan po inaalis sa iyang pamilya, masiliman po sa batch na sa iyang pong kinabibilang. God bless. Samantala po, ito na po ang ating pasamantalang pamamahala dito po sa programang Kasama Mo si Jojo. At magbabalik po kami sa Miyerkules at asahan niyo po na ang ating bisita ay katabi ko na po at rami-rami po tayong pag-uusapan. Sa muli po, Diyos maray na aga po sa Indogabos. Kaganapan, mga pangyayari, samut-saring usapin, bibigyang pansin ni Jojo sa programang Kasama Mo si Jojo. Kasama Mo si Jojo, tuwing Lunes at Miyerkules, alas 7 ng umaga, dito lamang sa Bicol TV Sorsogon.